Magandang araw nga pala sa inyo mga kapatid. Magluluto nga pala tayo ng Spanish bangos. At dahil nga maliliit pa yung mga junakis ko, naisipan ko na gawin ng sardinas itong bangos. Para naman safe yung mga anak ko pagka kumakain, hindi na ako mag-aalalang matitinik sila. Dahil makakain mo, pati tinik. Medyo malalaki nga lang pala yung nabili ko dyan mga mangilo. Kaya ang ginawa ko, kinaliskisan ko muna sila. Pero okay lang din naman kahit may kaliskis yan. Dahil lalambot po yan kapag sinalang na natin sa pressure cooker. Ganyan lamang po ang kanipis ang ginawa ko dyan para mas mabilis maluto. Tapos, i-prepare ko lang po yung mga ricado niya para maisalansan po natin na maayos mamaya sa pressure cooker. Ayan, isasalansan lang po natin yung ating carrots. Tapos, paminta. Lalagyan din ng bawang. Tapos, lalagyan ko na rin ng bay leaves yan. Yung iba po, nilalagyan ng bunga ng olive. Kaya lang, wala akong nabili yun. Kaya, hindi na ako naglagay. Pwede naman yun. Lagyan mo lang siya ng ayan, bell pepper para mas mabango. Pagkatapos nga po pala natin maisalansan yung mga ricado, pwede na natin ilagay ang ating mga bangos. Inuna ko muna yung mga buntot dahil marami pong tinik yan. Kaya ninuna ko muna siya. Nung bata kasi ako natitinig ako dyan sa mga buntot na yan. Yung mga panghuling subo ba? Naalala ko kasi. Pagpaksiw na bangus ang ulam namin tapos buntot yung matitira sa'yo. Nako po. Hihimay-himay mo talaga. Napakaraming tinik. Kaya pag magluluto yung misis ko ng paksiw na bangus, sa akin yung buntot. Kasi expert na ako dyan maghimay. Pero nasundan nyo naman po siguro yung pinaglalagay ko, no? Nilagyan ko lamang po yan ng pickles, ayan. Tapos suka, 2 kutsara. Naglagay nga po pala ako ng isang basong tubig yan kasi nga medyo matagal ang ating pakuluan, lulutuin yan. Kaya mas mainam na maglagay po tayo pag malalaki yung ating bangos. Pagkalipas nga pala ng 1 oras dyan, pinisita ko muna, tiningnan ko muna. Tapos maputla ang ating Spanish bangos. Nakalimutan kong maglagay ng oyster sauce, kaya nilagyan ko po muna. Tapos tinakpan ko muna po ulit at niluto pa ng 3 oras. Kasi nga wala pong takip yung ating whistle. Kaya hindi siya masyadong nape-pressure. Ako po ang nape-pressure, baka maubos yung gas namin. Kaya eto, minabuti ko na lang na hinaan yung apoy. Mas maganda nga rin pagka mahina yung apoy. Dahil unti-unti siyang naluluto at lumambot nga po ang kanyang buto at mga tinik. Mas safe itong kainin ng mga bata. Siyempre, malambot na yung tinik niya. Isa pa kapag natinik ka talaga, naku po. Ayan, sasabihin sa'yo, pakamot mo sa pusa o kaya lulunok ka ng saging na bubo para matanggal yung tinik. Naku po, ang hirap. Siya, makapaghain na nga at makakain na po tayo. Maraming salamat sa panonood. God bless po at mag-iingat po kayo palagi. Makisuyo na lang po ng palike and share. Salamat po.